sa Egyptian. Sabi nga, nung una, nung sila ay hinabol ng mga Israelite. Pangalawang reklamo nila, ba Moses, wala kaming makain. Puro reklamo. Sana huwag sa ating makita ito. Isipin po natin, tapat ang Diyos sa lahat ng bagay. Inalis nga tayo sa kasalanan eh. Di ba? Siya yung nagbigay sa atin ng kaligtasan. Yung pa pang mga bagay na simple, eh, hindi kaya ibigay ng Diyos. Tapat ang Diyos. Pangalawang reklamo nila, Moses, walang tubig. No? Yung po mga reklamo ng Israelita. Kasi nga, akala nila yung Diyos ay hindi nila kasama. Ganyan din po tayo minsan. Akala natin, pag tayo nasa problema na, akala natin ang Diyos ay nakahiwalay sa atin. Pag tayo halimbawa ay nagkakasakit, wala na tayo magastos, ano ang gagawin ko? Palagay, taling tayo. Ano ba saan natin pupunta? Ano pambili natin? Dahil kasama po natin ang Diyos. Yun ang pangako ng Diyos. Kasama niya tayo, kasama natin siya sa lahat ng oras. Kung tayo ay tunay na tumanggap sa Kanya. Yun po ang tanong. Tinanggap po ba natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoong Tagapagligtas? Kung po, yung mga Israel doon ay sabihin natin napaka tigas ng kanilang ulo. Kahit nakikita nila yung kapangyarihan ng Diyos, nakikita nila yung pag-ibig ng Diyos, hindi pa rin sila naniniwala na yung Diyos na yun ay napakapangyarihan. Sana wag po yung gawin natin. Paniwalaan po natin na yung Diyos tinanggap natin ay makapangyarihan sa lahat. Ano man ang ating kailangan, kaya niyang ibigay. Yung po yun. Kaya po yung Diyos, yung nila, nung panahon ng Israel, tapat. Pero yung Diyos natin ngayon ay tapat din. Iisa po yung Diyos nila at Diyos natin ngayon. Iisa po. Nag-iba lang po ng tawag ito, panahon. Panahon nila yun. Panahon natin ngayon. Yung panahon natin ngayon, tapat po yung Diyos. Lahat ng bagay ay ibinibigay ng Diyos. Sabi ko kasi nung nakaraan nung kayo nagturo, ginawa ng Diyos ang sanlibutan, hindi niya inuna ang tao. Ginawa niya muna yung pangangailangan ng tao. Yung po yun, ganyan tayo kamahal ng Diyos. Yung kailangan muna ng tao, kaya alam ng tao, alam ng Diyos ang kailangan ng tao eh. Huwag po kayong mag-isip na, hindi alam ng Diyos ang kailangan. Hindi po alam ng Diyos ang kailangan ng tao. Kaya sayo po dyan. Basahin po natin yung verse 1. Okay. Basahin ko muna itong verse 1. Mamaya nagputos na po sunod yan eh. Verse 1 muna po, basahin ko po. Ito nga ang utos ng mga palatuntunan at ang mga kahatulan na iniutos ng Panginoon Diyos na tinuro sa inyo upang inyong magawa na sa lupa at sa lupain inyong paroroonan upang ariin. Yung itinuturo po sa inyo, ito po yung Biblia. Ito po yung palatuntunan ng Diyos. Ito po yung utos ng Diyos. Kasi po, lahat po na nakalagay dito ay totoo. Lahat po na nakalagay dito ay ating po itong gabay. Para po hindi po tayo lumihis sa ating gawain bilang isang anak ng Diyos. Minsan po sa buhay po natin, nagkakaroon po tayo ng pag-aalinlangan sa Diyos. Totoo po yun minsan. Ano po? Kasi ibinibigay po yun ng kalaban sa atin para po kayo hindi maging tapat. Yung po yun. Ibinibigay ng kalaban yun. O sa mga kabataan, minsan, nagkakaroon tayo ng hinanakit sa magulang natin pag hindi na ibibigay yung gusto mo. Iisipin mo, hindi binibigay ng nanay yung gusto ko. Magtatampo ka sa nanay mo. Sasabihin mo sa nanay mo, ay, mag-iingat ako si nanay, hindi kita susundin. Hindi ako susunod sa gusto mo. Pero hindi mo alam, ang problema doon, hindi yun ibinibigay ng nanay sa'yo. Kundi ang kalaban Diablo ang nagbibigay nun sa puso mo. Para ikaw ay magkaroon ng hinanakit sa magulang mo. Huwag mong iisipin, sabi mo, ang nanay ko, ako na lagi ang nakikita, ako na lagi ang napapansin. Hindi po.
ang nagbibigay po noon para ikaw ma-discourage o para ikaw ay sumama ang loob sa magulang mo ay yung kalaban mong diablo. Siya po ang nagbibigay. Huwag mong isipan ang nanay mo nagbibigay noon, mga kabataan. Kasi, oras na ikaw nagsumama ng loob sa magulang mo at in-steady mo sa puso mo, habang buhay mo yung dadalhin at hindi mo yung nilapit sa Panginoon. Kahit sa mag-asawa, ganyan din po ang sitwasyon. Minsan, meron kang ginalaki sa asawa mo na sasabihin mo, lagi na lang ako nagtatrabaho, lagi na lang akong nagawa sa bahay. Yung po ay ibinibigay ng kalaban sa buhay niyo para ikaw ay magkaroon ng discouragement. Para hindi ka maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Yung po. Okay, wala po? Buksan na po natin ang ating po mga puntos. Okay. Verse 1, yan po. Una pong puntos, matakot tayo sa Panginoon. Bakit? Diyos po siya eh. Alam po niya lahat. Wala pong nalilihim. Kaya dapat po tayo matakot sa Kanya. Ano matakot? Kung nangingilig ka, hindi po. Nakalagay po dyan sa text, na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Diyos na iyong ingatan. Ingatan ha? Lahat niyan, palatuntunan. Wala pong exempted lahat. Yung mga palatuntunan po tinutukoy dito, nasa Biblia po. Yung po yung palatuntunan niya. Kaya lang, hindi mo naman ito malalaman kung hindi mo naman ito babasahin. Yes. No. Hindi mo naman ito malalaman kung wala ka sa iglesia. Absent ka lagi. Di ba? Bakit? Tignan natin sa bahay ba? May nagtuturo sa atin ng ganyan. Wala na. Kalimitan sa bahay, yung pinagtuturuan ay ang cellphone. Nandiyan po na yung cellphone. Pag nasa bahay, kalimitan yan. Opo, kalimitan. Pag nasa bahay, mas mahalaga minsan ang cellphone kaysa sa Bible. Alam mo, nakikita ko po yan. Kaya minsan po yung aking anak talagang nadadali po din dyan eh. Hindi porket bata yan, ay hayaan mo na ikaw cellphone para hindi siya. Hindi po. Hindi pong sabihin ng mga anak natin. Bakit po? Nasa Bible din, nakalagay din dito, ituro mo sa iyong anak at sa iyong magiging apo ang salita ng Diyos. Bakit? Para po siya hindi po lumayo. Habang bata siya, naalala niya, merong Diyos na gumawa ng langit at lupa. Merong Diyos na palaging nakatingin sa anumang iyong gagawin. Sasabihin din sa ng lula sa apo, sa anak, halimbawa, ako yung may anak, ang ko yung lula, di ba? Huwag mo naman kayo paganito sa cellphone. Ay kung mahayaan niyo po mag-cellphone ng bata, ang epekte po niya, matatalin po sa isip ng bata yung kanyang sunod. Subukan niyo. Mag-cellphone ka, tingnan niyo po kung ano meron sa cellphone. Daming TikTok. Kung ano nang ginagawa ng bata. Kahit yung matatanda, minsan ginagawa na rin eh. Pero alam ng matanda na hindi ba ganito, hindi ito kalooban ng Diyos. Yun po yun. Kaya po habang bata pa, gaya ng mga anak natin na maliliit, idiktik po natin sa kanila ang salita ng Diyos. Sasabihin ng iba, huwag mong papaluin ng bata. Paluin nyo kung kailangan. Para po siya ay matuto. Gaya sasabi po sa tabi, sasabi ng pastor na, pag wala, huwag mong pilitin. Kung kailangan siyang matuto dahil doon, gawin natin. Ano po? Yun po yun. Sabi nito, ingatan ng lahat na palatuntunan at ang kanyang mga utos. Ano po? Sinasabi po ng Biblia. Baka po sabihin nyo, ay sabi na ni Brother Junior, hindi po, sa Bible po tayo. Hindi po tayo nakakuha sa ibang libro. Kasi nga ito ay inspired ng Diyos. Ngayon, sabi ko dyan, na aking iniutos sa iyo at sa iyong anak at sa anak ng iyong anak sa lahat ng araw ng iyong buhay. At upang ang iyong mga araw ay
lumawig. Ibig sabihin pala, kung iingatan daw natin, at tagta, kung iingatan lahat ng palatuntunan, ang buhay pala natin ay lalawig. Bakit ka mo? Siyempre, kung may takot ka sa Diyos, hindi ka gagawa ng mali. Hindi ka gagawa na may kasisira ng sarili mo. No. Kung hindi may takot sa Diyos, magiinom ka ba? Di ba? Hindi. Kung hindi may takot sa Diyos, maninigig ka ba? Di ba? Hindi. Kasi may takot ka sa Diyos, alam mo ang sarili mo yung templo ng Espiritu. Alam mo yun. Nang tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, meron ka ng Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Huwag mo ito sirain. Kasi nga, pag ginawa mo mga bagay na yun, hindi lalawig ang iyong buhay. Madali kang mawawala. Pagkakasakit ka niyan, pag hindi mo sinunod. Di ba? Yun po yun. Kaya po napakahalaga po nung palatuntunan ng Diyos para po lumawig ang iyong buhay sa mga kabataan, dahil sa mga kabataan. Kung kayo hindi susunod sa inyong mga magulang, mga bata, yan. Ano? Mapapahamak lang kayo pag hindi kayo susunod sa inyong mga magulang. Oo, gagawin nyo ang mga sanlibutan ito. Kung anong meron dito. Nandiyan kayo magre-rebelde sa magulang nyo, pag hindi ka susunod sa inyong magulang. Di ba? Ibig sabihin, pinakikialaman ako ng nanay ko. Hindi po, para po ang buhay nyo ay maingatan. Kasi kayo'y bata pa. Alam ng mga magulang nyo, bago pa kayo pumunta roon, alam na nila ang para sa inyo. At alam na rin ng Diyos. Na kung kayo susunod sa magulang nyo, ay sabi dito, ng iyong buhay at upang ang iyong mga araw ay lumawig. Ibig sabihin, kung kayo susunod sa magulang mo at sa Panginoon, lalawig ang iyong buhay. Nakikita nila na ito isang anak ng Diyos. Kaya po, sabi diyan, matakot tayo sa Panginoon. Kasi alam natin, yung Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Yung Diyos na nasa iyo, ay siya yung nagbigay ng kaligtasan para sa iyo. Siya yung umako para sa ating kasalanan. Kasi kung hindi niya ako sabi sa Bible, kung hindi mo siya tinanggap, nasa Bible din, ang mangyayari sa tao kung hindi siya tumanggap, yun yung impyerno. Totoo po yun. Kaya po sinasabi ng Bible ng lahat para alam na po natin bilang isang anak ng Diyos. Bakit mo po? Yan. So, tingin mo at isagawa ay ang sinasabi ng Panginoon. Tingin mo daw. Napakinggan nga natin yung salita ng Diyos. Nalaman natin, pero kulang naman tayo sa gawa. Anong ibig sabihin nito? Halimbawa, sabi ba sa Bible na tayo ay manalangin? Meron. Di ba? Tayo dumalo. At sabi sa Bible, pag may maganatong gawain, dumalo tayo. Ano yun? Kasi para daw ikaw ay hindi mapahamak. At para makita sa iyo na ikaw ay isang anak ng Diyos. Dahil nga, bakit? Dahil nga napakahalaga na yung ating napapakinggan ay nakikita sa atin. Kasi kung hindi sa atin nakikita, sayang lang ang iyong panahon, ang iyong oras sa pagpunta rito kung hindi mo naman nakikita sa iyo na ikaw isang anak ng Diyos. Pupunta ka, tapos paglabas mo, nandiyan na, pag-iinom, manunungayaw, dismiss, wag po. Anak tayo ng Diyos. Okay, pangatlo po, ibigin mo ang Panginoon Diyos, verse 5, sabi po dyan. Basahin po tayo maganda po ito, verse 5. Chapter 6, verse 5. Basahin ko po. At iyong ibigin ang Panginoon Diyos ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. Napansin niyo po ba? Puro buo. Hindi po kulang. Ano po? Huwag po natin ibigin ng Diyos ng kakalahati lang. Ano yun? Sabihin nyo kayo nyo. Brother nyo, ano sabihin nyo? Ang kalahati sa Panginoon, ang kalahati sa sanglibutan. Di ba? Huwag po tayo ganoon. Sabi po sa Bible, ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Wala po tayong ititira. Bakit?
Kasi, mahalaga eh. Mahalaga na siya ibigin natin. Dahil siya yung unang umibig sa atin. Ng buong puso natin. Kasi nga, kung iibigin natin siya, hindi tayo mapapahamak. Kung iibigin natin siya, hindi tayo mawawala. Kung iibigin natin siya, hindi tayo gagawa ng anumang ikasasama ng ating Panginoon. So, sana po, may naiintindihan po tayo sa ating konklusyon. Kung tayo magiging tapat, yung po yung mga sa Panginoon, tayo magiging tapat. Tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Di mo naalala niyo po yung kay Job? Tapat pa rin Job, di ba? Nakita yung parusa na kay Job? Binigay ng ni Satan sa kanya, lahat. Pero naging tapat pa rin siya. Dinuble ng Panginoon ng pagpapala sa kanya. Sana, maging tapat po tayo. Hindi lang po tayo nasa iglesia na maging tapat. Kahit sa labas po, maging tapat po tayo. Huwag tayo makitaan na ikasisira ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya maraming po salamat at isang magandang kung tayo po'y manalangin. Mapagpala po namin amang nasa langit. Salamat po Diyos sa Deuteronomy chapter 6, 1 to 5 na aming po napag-aralan. Tulungan niyo kami o Diyos na ito ay magawa po namin, na kami po ay maging tapat po sa iyo sa lahat ng bagay po pa noon. Kung ano man ito o Diyos, tulungan niyo kami na maging tapat po palagi sa mga ginagawa, sa aming mga iniisip. At ang dalangin po o Diyos, patuloy niyong itanim sa aming mga puso, na kung saan kami naroon, hindi lang dito sa iglesia, hindi sa labas, sa aming tahanan, sa mga kaibigan, sa mga kaklase, gayon din sa mga trabaho na nakita po sa amin ang katapatan bilang isang anak ko noon. Salamat po sa iglesia nito na patuloy mong ginagamit na maging ilaw dito sa puso ng Patulaw. Ang dalangin ko po sa mga kapitbahay na narito, na siya po o Diyos, sila po yung makakilala din. Malaman po nila na ikaw yung tapat sa lahat ng bagay. Ang kailangan po namin nila ay sumunod po sa iyo at tanggapin ka po nila bilang Panginoon tagapagligtas. Tulungan niyo po ang bawat isa o Diyos. Sa iyo po nang binabalik po lahat at nagpuri at tayo pa lang ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming po salamat sa magandang